Let's open the Bible, Luke chapter 1. Buksan po natin ng Biblia, Lucas po, Kapitulo 1. Luke chapter 1, verse 77. Versikulo 77 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Upang magbigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. I'm so glad to have the MBBS second time. Masaya po ako na nagkaroon po ulit ng ikalawang pagkakataon ng NBBS. So after we got salvation, we can grow up through the Word of God. Pagkatapos po ng kaligtasan, maaari po tayong lumago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So when we build up the house or building, the foundation is the most important part. Kapag po gumagawa tayo ng isang bahay o ng isang gusali, yung pundasyon po yung pinakamahalagang parte. So after we get salvation, there is the Word of God like a foundation. Kaya pagkatapos po ng kaligtasan, meron pong salita ng Diyos na gaya ng pundasyon. So we choose the very necessary topics for the all Christians. Pumili lamang po tayo ng mga paksa na mahalaga po para sa mga Kristiyano. So first topic is the assurance of salvation. Yung unang paksa po ay yung kasiguraduhan ng kaligtasan. So today, we're gonna learn the meaning of the salvation Kaya ngayon po, pag-aaralan po natin yung kahulugan ng kaligtasan and the assurance of salvation. at yung kasiguraduhan ng kaligtasan. Some members can have the doubt about their salvation. May ilang miyembro na nagkakaroon po ng pag-aanlinlangan tungkol sa kaligtasan. So I'll explain why they have the doubts and about according to the topics. Kaya ipapaliwanag po kung bakit nagkakaroon tayo ng alinlangan sa pamamagitan po ng paksa ngayon. The first, the meaning of salvation, the essential meaning of the salvation is forgiveness of sins. Yung mahalagang kahulugan po ng kaligtasan ay yung kapatawaran ng mga kasalanan. So Luke chapter 1 verse 77, to give knowledge of salvation to his people by the remission of their sins. Upang magbigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. The reason why people go to hell is because of sin. Yung dahilan po kaya yung tao pupunta sa impyerno dahil sa kasalanan. So if all our sins are forgiven, surely we go to heaven. Kaya kung lahat ng ating kasalanan ay napatawad na, sigurado po na pupunta tayo sa langit. Then God did something to pay the penalty of all our sins. At yung Diyos po may ginawa po siya para bayaran yung lahat ng ating kasalanan. When we realize that way through the Bible, we receive the forgiveness of sin. Kapag po naunawaan natin yung paraan na yon sa pamamagitan po ng Biblia, matatanggap po natin yung kapatawaran ng mga kasalanan. So the meaning of salvation in the Bible is forgiveness of sins. Yung kahulugan po ng kaligtasan sa Biblia ay yung kapatawaran ng kasalanan. So even though the many people know even though you have a lot of knowledge of the Bible, if you don't know how to be forgiven, you cannot say you are saved. Kahit po marami kang alam tungkol po sa Biblia, pero hindi mo po alam yung kaligtasan sa Biblia, hindi mo po maaari masabi na ikaw ay ligtas. Receiving the forgiveness of sin is getting salvation. Yung pagkatanggap po ng kapatawaran ng mga kasalanan ay yung kaligtasan. Then let's look at the Colossians chapter 1. Buksan po natin sa Kolosas, Kapitulo 1. We're gonna search many verses, so if you are not familiar, please help each other. Maghahanap po tayo ng maraming bersikulo, kaya kung hindi po kayo pamilyar, tulungan na lang po yung isa't isa. Anong page? Colossians chapter 1. Sa bagong version, Hey, it's different version. different? In New Testament po, 303. 3, Sa ibang Bible po, 334. 334 Sa bagong tipan po. sa Bagong Tipan. The Colossians chapter 1 verse 13 and 14. Versikulo 13 hanggang 14 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak
na sa Kanya ay meron tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. We are supposed to go to hell. Tayo ay nararapat mapunta sa impyerno. But because of the blood of Jesus Christ, we transfer from the hell to heaven. Pero dahil po sa dugo ng Panginoong Hesukristo, tayo po ay lumipat na mula sa impyerno patungo sa langit. So verse 14, through His blood. Sa versikulo 14 po, sa pamagitan ng kanyang dugo. And we have the redemption through His blood. Redemption means all our sins are forgiven. Tayo ay nagkaroon ng katabusan, ibig sabihin po, lahat ng ating kasalanan ay napatawad. So we have a redemption through His blood for the forgiveness of sins. Nasa Kanya ay meron tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Then, how much all our sins were forgiven? Ngayon, ilang kasalanan yung napatawad? How much? Ilan po? Yes, lahat. Forever. Lahat po magpasawalang hanggan. That's the true salvation. Yun po yung tunay na kaligtasan. Some denomination teach our past sins are only were forgiven. Yung ibang denominasyon, tinuturo nila na yung mga kasalanan noon lang yun napatawad. For our future sin, we have to do something. Para sa kasalanan natin sa hinaharap, kailangan nating gumawa. That is totally wrong. Yun po ay mali. Bible surely says all our past, present, the future sins were already forgiven. Panigurado pong sinabi ng Biblia na yung nakaraan ngayon at saka yung hinaharap nating kasalanan ay napatawad na. Let's look at the Hebrew chapter 9, verse 12. Tignan po natin sa mga Hebreyo, Kapitulo 9, versikulo 12. Hebrew chapter 9, verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At hindi rin sa pamamagitan ng mga dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Yes, walang hanggang katubusan. Jesus forgave our past, present, our future sin. Pinatawad po ni Jesus yung ating nakaraan ngayon at saka yung hinaharap na kasalanan. If Jesus didn't forgive even one single sin, nobody can go to heaven. Kung si Jesus po, hindi po niya po pinatawad kahit yung isang kasalanan, wala po mapupunta sa langit. Because we are not able to pay the even one single sin. Dahil hindi po natin kayang bayaran kahit yung isang kasalanan. And another important part is, in this verse, is once for all. Yung isang mahalaga pa po dito, yung minsan magpakailanman. Once for all means, once Jesus died on the cross, He finished all the work to pay the penalty of our sins. Yung minsan magpakailanman po, ibig sabihin, minsan namatay si Jesus, pero magpakailanman pong napatawad yung lahat nating kasalanan. It means we don't need to do anything. Ibig sabihin po, wala na tayong dapat gawin. Some denomination teach if we don't do anything, we will lose our salvation. May ilang denominasyon na nagtuturo na kapag wala tayong ginawa, mawawala yung kaligtasan. If it is true, God cannot say once for all. Kung totoo po yun, hindi po maaaring sabihin ng Diyos na minsan magpakailanman. Once for all means it is already finished and we don't need to do anything. Yung minsan magpakailanman po, ibig sabihin tapos na at wala na tayong dapat gawin. So the verse 26, Versikulo 26 po, would you read? sapagkat kung gayon ay kailangan siyang paulit-ulit na maghirap mula pa ng lalangin ng sanlibutan, subalit ngayon, minsanan siyang nahayag sa katapusan ng panahon para sa pag-aalis ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. Once. Minsan po, minsanan. The verse 28, so Christ was offered once to bear the sins of many. Sa versikulo 28 po, si Kristo na inihandog na minsan para sa lahat. So once Jesus died, He already finished everything about forgiveness of our sins. Kaya nung namatay po si Kristo, napatawad niya na po yung lahat ng ating kasalanan. So the true salvation is eternal redemption and free salvation. Kaya yung walang hanggang katubusan po, ibig sabihin po, walang hanggan at libre, walang bayad. This is really grace. Ito po yung buong biyaya. Biyaya. Biyaya ng Diyos. We were not worthy to receive something, but freely we receive it. This is biyaya ng Diyos. Yung biyaya po ng Diyos, hindi tayo karapat dapat makatanggap, pero natanggap po natin ng walang bayad. And the another meaning of salvation is being righteous. At yung isa pa pong kahulugan ng kaligtasan ay yung pagiging banal. Let's look at the Acts chapter 13. Buksan po natin, Acts chapter 13. Acts chapter 13.
verse 38 and 39. Verse 38 hanggang 39 po. Would you read? Kaya mga kapatid, maging hayag nawa sa inyo na sa pamamagitan ng taong ito'y ipinahayag sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay pinalalaya sa lahat ng bagay kung saan hindi kayo kayang ariing ganap ng kautusan ni Moises. Through this man, through Jesus Christ, we receive the forgiveness of sins. Sa pamamagitan ng taong ito'y, sa pamamagitan po ni Jesus, nakatanggap po tayo ng kapatawaran ng mga kasalanan. And at the same time, verse 39, by Him, by Jesus Christ, everyone who believes is justified. At sa pamamagitan niya, sa pamamagitan po ni Jesus, ang lahat ay inaring ganap. Justified means Jesus, He didn't commit any sin. Yung inaring ganap po, ibig sabihin, si Jesus po, wala siyang kasalanan. And also, Jesus kept all the law while He was alive. Gayon din na sinunod po ni Jesus yung lahat ng kautusan habang buhay pa siya. Keeping the law. Pagsunod sa kautusan. This is Jesus' righteousness. Ito po yung ganap, pagiging ganap ni Jesus. So, Jesus has no sin, that's why He is qualified to die for our sins. Si Jesus po wala siyang kasalanan, kaya nararapat lang siya na mamatay para sa ating mga kasalanan. So He gave the forgiveness of our sins. Siya po yung nagbigay sa atin ng kapatawaran ng mga kasalanan. And this is His righteousness. When we receive the forgiveness of our the sins, He also gave us His righteousness. At ito po yung pagiging ganap ni Jesus, kaya nung binigyan niya po tayo ng kapatawaran ng mga kasalanan, binigyan niya rin po sa atin yung pagiging ganap. Here is a sinner. Ito po yung makasalanan, He is forgiven. siya po yung napatawad na. That's the forgiveness of sin. Yung po yung kapatawaran ng mga kasalanan. But at the same time, the president made him a commander. Gayon The din, word mayor of Ortigas gayon din ginawa po siyang mayor ng Ortigas. is the giving the righteousness. Ayun po yung pagbibigay ng pagiging ganap. So when we get salvation, forgiveness of sin, at the same time, we become righteous. It's like we keep all the law. Kaya nung naligtas po tayo o nakatanggap tayo ng kapatawaran ng mga kasalanan, nakatanggap din po tayo ng pagiging ganap na parang sinunod natin lahat ng utos. When I was young in Korea, there is the package snack. Nung bata pa po ako sa Korea, meron po dong mga lalagyan ng mga pagkain. There is a box. We don't know what's inside. May kahon po doon pero di namin alam kung ano yung nasa So loob. when we buy and open it, there are so many kinds of the snacks. Kaya pag binili po namin yon, pagbukas namin, may iba't ibang uri ng pagkain. So all the kids really eager to receive that snack box. Kaya yung lahat ng bata, gustong-gusto nila makatanggap ng ganong kahon. The salvation is like that. Ganon din po yung kaligtasan. When God gave us the forgiveness of sin, at the same time, He gave us so many gifts. Nung binigyan niya po tayo ng kapatawaran ng mga kasalanan, ganun din, meron din po yung maraming regalo. So we are righteous. Tayo ay ganap. And also, at the same time, we become the children of God. Ganun din na naging anak na tayo ng Diyos. Romans chapter 8. Mga taga-Roma po, Kapitulo 8, Romans chapter 8, verse 15. versikulo 15 15 and 16. hanggang 16 po. Would you read? Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkupupkop na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama, ang espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. When we get salvation, we receive the Holy Spirit. Nung naligtas po tayo, nakatanggap tayo ng banal na espiritu. That Holy Spirit is the spirit of adoption. At yung banal na espiritu po, ito po yung espiritu ng pagkukupkop. So it means God becomes our Father. Ibig sabihin po, yung Diyos ay naging ating Ama. Abba, Father. Abba means very close expression to call the Father. Yung Aba, Ama, yung Aba, ibig sabihin po nito, ito po yung malapit na relasyon sa Ama. Like a daddy. Gaya ng Dad? daddy. Dad, we can call God Father.
Pwede po nating tawagin yung Diyos na Ama. Before getting salvation, we are sinners. Bago po tayo maligtas, tayo mga makasalanan. And even though we get salvation, God doesn't need to adopt us as His children. Kung tutusin, kahit na naligtas na tayo, hindi naman tayo dapat kupkupin ng Diyos bilang anak niya. You are servant. Even though you are forgiven, you are just still servant. Kahit napatawad ka na, patuloy kang lingkod. But instead of servant, God adopt us. Pero imbis na lingkod, yung Diyos po, kinupkup niya tayo. That's why we never lose our salvation. Kaya nga hindi po natin nawawala yung kaligtasan. We become children of God. That's why whatever we ask, God answers us. Naging anak na po tayo ng Diyos, kaya ano man yung hingin natin, ibibigay po ng Diyos. That's the another gift. Ayun po yung panibagong regalo. And another gift is we realize the love. We receive the love at the same time when we receive the forgiveness of sin. Yung isang regalo pa po, nakatanggap tayo ng pag-ibig kasabay nung kapatawaran ng mga kasalanan. Romans chapter 5, Roma, Kapitulo 5, verse 5. versikulo 5 po. Romans chapter 5, verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. How amazing this verse is. Nakakamangha po yung bersikulo na to. The love of God has been poured out in our heart. Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso. Did you drink the water? Uminom na po ba kayo ng tubig? No. Hindi pa. When you drink, you open the, what do you call the blue Container. Huh? Container? container, blue container. When you open it, you get the water. Right? Di ba po kapag inom tayo ng tubig, yung lalagyan po ng tubig doon, yung bubuksan natin, makakuha tayong tubig. But if the blue container is empty, it cannot give me any water. Pero kung yung lalagyan ng tubig ay walang laman, hindi po ito magbibigay ng tubig. That time, we pour the water in that container. Kaya po, nilalagyan natin ng tubig yung lalagyan na yon. So love doesn't come from ourselves. Kaya yung pag-ibig po, hindi galing sa atin. So think about this. Even though we get salvation, if we don't receive this love, we don't have any motivation to live for God. Isipin niyo po ito, kahit po naligtas tayo, pero hindi po tayo nakatanggap ng pag-ibig, wala po tayong kalakasan para mabuhay sa Diyos. It's very difficult to continue our Christian life. Napakahirap pong magpatuloy sa buhay Kristiyano. Maybe we have only obligation. I have to read the Bible. I have to go to church. I have to. Maaari, yung mga gagawin natin ay magiging obligasyon. Kailangan ko magbasa, kailangan pumunta ng church, puro kailangan. Kailangan lang. Kailangan lang. Oh, only kailangan. But God poured the love in our heart. Pero ibinuhos po yung pag-ibig ng Diyos sa ating puso. That's why, even though nobody forces, we are willing to do something for God. Kaya kahit walang pumipilit po sa atin, gusto po natin gawin ng lahat para sa Diyos. If the wife's love to husband is getting cold, whatever she does, so tired. Kapag po yung asawang babae ay nanlalamig sa kanyang asawang lalaki, ano man po yung gawin niya ay nakakapagod na. But if she really loves the husband, whatever she does, so joyful. Pero kung mahal niya po yung asawa niyang lalaki, ano man po yung ginagawa niya ay masaya siya. So, when we receive the forgiveness of sin, God poured the love in our heart. Kaya nung nakatanggap po tayo ng kapatawaran ng mga kasalanan, yung Diyos, ibinuhos niya po yung pag-ibig niya sa ating puso. That's why no matter what we sacrifice, we don't say sayang. We are not tired. Kaya kahit po anong sakripisyo yung binibigay natin, hindi po tayo nanghihinayang, hindi tayo napapagod. So there are many meanings of the salvation. Napakaraming kahulugan po ng kaligtasan. We cannot study all details, Hindi po natin mapag-aaralan lahat, but the most important part of the salvation is forgiveness of sin. pero yung mahalagang parte po ng kaligtasan ay yung kapatawaran ng mga kasalanan. Somebody says, I realize the love of God. Sabi ng iba, naunawaan ko na yung pag-ibig ng Diyos. But if he doesn't realize the eternal redemption and free salvation, he's not saved. Pero kung hindi niya po naunawaan yung walang hanggang katubusan, ganun din yung biyayang kaligtasan, hindi po siya ligtas. I don't know other details, but I really realized eternal redemption and free salvation, he's saved.
Kahit hindi mo po alam yung ibang detalye, pero alam niyo po yung walang hanggang katubusan, ganun din yung biyayang kaligtasan, ligtas ka po. So this is the meaning of the salvation. Ito po yung kahulugan ng kaligtasan. And now, I like to emphasize, once we get salvation, we never lose our salvation. Ngayon po, ipapaliwanag naman po na kapag naligtas na tayo, hindi po yun nawawala. When you buy some expensive product, we like to mark, this is mine. Di ba kapag bumibili tayo ng gamit na mahal, nilalagyan po yun natin ng pangalan natin. And we try to keep it safely At sinusubukan natin itong ingatan. because it's so precious, so expensive. Dahil napakahalaga nito at napakamahal. So like this, when God saved us, God left the mark in us. Ganun din, nung niligtas po tayo ng Diyos, yung Diyos po naglagay ng tanda sa atin. This is mine. Akin to. I never lose these saved people. Hindi ko iwawala itong mga ligtas na tao. Nobody can take him. Walang sino mang makakaagaw. That mark is Holy Spirit. Yung tanda po na yun ay yung banal na spirito. Let's look at the 2 Corinthians. Buksan po natin sa 2 Korinto. So the Holy Spirit is the guarantee of our salvation. Yung banal na spirito po yung kasiguraduhan ng kaligtasan. The 2 Corinthians chapter 1 verse 22. Kapitulo 1 po, versikulo 22. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Inilagay rin niya ang kanyang tatak sa amin at ibinigay sa amin ang spirito sa aming mga puso bilang paunang bayad. Here is the lamb. Narito po yung tupa. Lamb. Tupa po. Tupa. Then this is mine. We Akin. seal. Akin to, nilalagyan natin ng tatak. It's mine. Akin to. So this is Holy Spirit. Ito po yung banal na spirito. When we get salvation, God sealed us through the Holy Spirit. Nung naligtas po tayo, tinatakan po tayo ng Diyos ng banal na spirito. So until we go to heaven, the Holy Spirit is the guarantee of our salvation. Hanggang makarating po tayo sa langit, yung banal na spirito po, yung kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Let's look at the 2 Corinthians chapter 5 verse 5. Tignan po natin sa 2 Korinto, Kapitulo 5, versikulo 5. He who has prepared us for this very thing is God, who also has given us the Spirit as a guarantee. Ang naghanda sa amin para sa bagay na ito ay Diyos na nagbigay sa amin ng Espiritu bilang paunang bayad. The 2 Corinthians chapter 5 is talking about the resurrection of body. Yung 2 Korinto, Kapitulo 5 po, tumutukoy ito sa kaligtasan sa katawan. So, the only those who have the Holy Spirit have the guarantee to be transformed to spiritual body. Yung mga meron lamang pong banal na Espiritu, yung may kasiguraduhan na mabago sa spiritual na katawan. Let's look at the Ephesians, Tignan po natin. Corinthians, Galatians, Ephesians chapter 1. Tignan po natin sa Efeso, Kapitulo 1, Ephesians chapter 1 verse 13. versikulo 13 po. 13 and 14, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. At kayo na sumasampalataya sa kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. We heard the gospel. Narinig po natin yung ebanghelyo. And when we believe this, we get salvation. At nung nanampalataya tayo dito, tayo ay naligtas. At the time, the Holy Spirit dwells us and God sealed us. Sa panahon po na yon, yung Holy Spirit ay pumunta sa atin at tinatakan tayo ng Diyos. Then verse 14, the Holy Spirit, it's the guarantee of our inheritance. Inheritance means the heaven. Sa versikulo 14 po, siya ang katibayan ng ating mana. Yung mana po ay yung langit. So guaranteed to be able to go to heaven is Holy Spirit. Kaya yung katibayan po na mapupunta po tayo sa langit ay yung banal na spirito. And this Holy Spirit never leave us. At yung banal na spirito po ay hindi umaalis sa atin. Let's look at Ephesians chapter 4.
Tignan din po natin, Efeso Kapitulo 4, verse 30. versikulo 30. Ephesians chapter 4, verse 30. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At huwag ninyong pighatiin ng Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. When we stand before God, our body will transform to a spiritual body. Kapag po tumayo na tayo sa harapan ng Diyos, yung katawan natin ay mababago sa spiritual na katawan. It's called the glorification. Yung tawag po dito ay yung glorification. That day is the day of redemption. Yung araw po na yun, yung araw ng pagtubos. Then, look at this very carefully. You are sealed. The Holy Spirit, by the Holy Spirit, you are sealed for the day of redemption. Means, until our body transforms to spiritual body, it means until we stand before God, this Holy Spirit is sealed in us. It means Holy Spirit never leave us. Tignan niyo pong mabuti, kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin po, sa pamamagitan po ng Espiritu Santo, hanggang sa dumating yung araw ng pagtutubos, yung Holy Spirit po ay nasa sa atin at yun po yung patunay na yung katawan natin ay hanggang sa mabago. So when I move another place, I can leave the something unnecessary, but I never forget to bring my son. Kapag po lumipat ako sa ibang lugar, may iwan ko po yung hindi mahalagang bagay, pero hindi ko po malilimutan yung aking anak. So once we become the children of God, we never lose our salvation. Kaya kapag naging anak na po tayo ng Diyos, hindi po mawawala yung kaligtasan. That's why Jesus said like this, John chapter 10, Kaya sabi po ni Jesus sa 1 Kapitulo 10, John chapter 10, verse 28, versikulo 28 po. John chapter 10, verse 28. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Eternal life means going to heaven and living together with God forever. Buhay na walang hanggan, ibig sabihin po, pagpunta sa langit at mamumuhay kasama yung Diyos magpasawalang hanggan. Going to hell is the eternal punishment. Yung pagpunta po sa impyerno ay walang hanggang kaparusahan. Then how can we go to heaven as a sinner? Pero paano tayo makakapunta sa langit bilang makasalanan? When all our sins were forgiven, we can go to heaven. That is the getting eternal life. Kapag po na wala po yung lahat ng ating kasalanan, maaari na tayo makapunta sa langit, yun po yung pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. So Jesus said, I give them eternal life, and they shall never perish. Kaya sabi po ni Jesus, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mapapahamak. Once we realize the eternal redemption, we never lose our salvation. Kapag po naunawaan na natin yung walang hanggang katubusan, hindi na po mawawala yung kaligtasan. So our salvation is protected in the hands of Jesus, hands of God. Yung kaligtasan po natin ay pinoprotektahan sa kamay ni Jesus at sa kamay ng Diyos. So Jesus said, neither shall anyone snatch them out of my hand. Sabi po ni Jesus, at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. And verse 29, pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga ibinigay sa akin ng aking ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng ama. Yes. So, even though we want to lose our salvation, we can't. Kahit po gusto nating mawala yung kaligtasan, hindi po posible. Once we realize the eternal redemption, we are not able to go to hell. Kapag po naunawaan na natin yung walang hanggang katubusan, hindi na po tayo mapupunta sa impyerno. Pastor, I worried I'll forget eternal redemption. Pastor, nag-aalala ako, baka makalimutan ko yung walang hanggang katubusan. It's not possible. Hindi po yun posible. If somebody forget the eternal redemption, it means from the beginning, he didn't realize that. Kung meron man po na nakalimot ang walang hanggang katubusan, ibig sabihin mula umpisa, hindi niya po yun naunawaan. Even though we forget all other things, we cannot forget the eternal redemption. Kahit po makalimutan natin yung lahat ng bagay, hindi po natin makakalimutan yung walang hanggang katubusan. Because once we receive the Holy Spirit never leave us, and Holy Spirit keep witness the salvation. Kaya habang nasa atin po yung banal na spirito po ay hindi aalis, at siya po yung
magpapatotoo sa atin ng kaligtasan. But this is a different case. Alzheimer? Alzheimer. Alzheimer. They forget their memory. Meron pong isang kaso na meron pong Alzheimer disease. But once they really get salvation, they also never lose their salvation, even though they cannot remember. Kapag po nakatanggap sila ng kaligtasan, hindi rin po mawala yung kaligtasan nila kahit makalimutan pa nila. Think about this. Here is body. Isipin niyo po ito. Ito po yung katawan. Here is the spirit. Ito po yung espiritu. The Holy Spirit dwells in the body or the spirit? Saan po naninirahan yung banal na espiritu? Sa katawan o sa espiritu? In the spirit. Sa espiritu. Then, the Alzheimer is the sickness of the body. At yung Alzheimer po, sakit po yun sa katawan. So even though because of this sickness, even though he doesn't remember anything through his body, he never loses his Holy Spirit. Dahil po sa sakit na yon, kahit po makalimutan niya po yung kaligtasan, hindi po yung mawawala yung banal na espiritu. Naintindihan po? So once we get salvation, we never lose our salvation. Kapag naligtas na po tayo, hindi na po yun mawawala. But some members have a doubt about salvation, assurance of salvation. Pero may ilang miyembro po na nagkakaroon ng pag-aalinlangan tungkol sa kasiguraduhan ng kaligtasan. So I'd like to explain one by one. Ipapaliwanag ko po Because of isa-isa. some misunderstanding about Bible or about salvation, they have a doubt. Dahil sa mali yung pang-unawa po nila sa Biblia, sila po ay nag-aalinlangan. First, Pastor, I don't know which day I got salvation. Yung una po, Pastor, hindi ko po alam kung kailan talaga ako naligtas. Other brothers and sisters share I got salvation September 3rd in 2000, very exact day, but I don't know. May ilang kapatid na nagbabahagi ng patotoo na mayroong tamang petsa, pero ako hindi ko po alam. Even though you don't know exact day to realize the salvation, as long as you know what is the salvation now, no problem. Kahit hindi mo po maalala yung petsa ng iyong kaligtasan, kapag alam mo po yung kaligtasan, wala pong problema. Let's look at Mark chapter 8. Tignan po natin sa Marcos, Kapitulo 8. Mark chapter 8, verse 24. Versikulo 24 po. 22 and 23 first. 22 to 23 po muna. Would you read? Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at hayaan mong ang mga patay ang maglibing sa sarili nilang mga patay. Nang makasakay si Jesus sa bangka, sumunod sa kanya ang kanyang mga alagad. And 24 and 25, let's read it together. 3, 2, 1. At dumating ang isang malakas na bagyo. Mark chapter 8. Sorry po. Marcos Kapitulo 8 po. Did I Sorry say? po. I made mistake. Mark chapter 8, verse 22 and 23 first. Dumating sila sa Bethsaida at dinala nila sa kanya ang isang lalaking bulag at pinakiusap sa kanyang hipuin siya. Hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag at dinala niya sa labas ng nayon nang maduraan ng kanyang mga mata at may patong ang kanyang mga kamay sa kanya. Kanyang tinanong siya, may nakikita ka bang anuman? And verse 24 and 5, let's read it together. 3, 2, 1. Tumingala ang lalaki at nagsabi, nakakita ako ng mga tao na parang mga punong kahoy na naglalakad. Saka ipinatong na muli sa kanyang mga mata ang kanyang mga kamay. Siya'y tumitig at bumalik ang kanyang paningin. Nakita niya ang lahat ng bagay na maliwanag. Here is blind man. Narito po yung isang bulag. And Jesus spit on his eyes. At dinuraan po ni Jesus yung kanyang mata. Then his eyes opened and he could see something, At nabuksan po yung mata niya pero may ibang bagay siyang nakikita. but not clear. Hindi po malinaw. Then when Jesus put his hands on his eyes again, he recovered all his eyesight. Ngunit nung ipinatong po ni Jesus yung kanyang kamay, kanya pong nakita ng maliwanag. So, he didn't recover his eyesight once. Hindi po gumaling yung kanyang mata nung una. Step by step, he recovered. Unti-unti po gumaling siya. Somebody gets salvation
by attending the Bible seminar once. Mayroon po na naliligtas nung unang panood lang ng Bible seminar. But some people get salvation by attending the Bible seminar many times and many counseling and many meditation. Then finally, they get salvation. Ngunit yung iba po, naligtas sila sa pamamagitan pong maraming Bible seminar, maraming counseling at maraming meditation at naligtas sila. Then he doesn't check the exact day to realize the salvation. Kaya hindi niya na po nasuri yung tunay na ay yung petsa ng kanyang kaligtasan. No problem. Wala po yung problema. As long as you believe the eternal redemption, you are saved. Hanggat sa naniniwala ka po sa walang hanggang katapusan, ikaw ay ligtas. But Bible surely says there is the exact day to get salvation. Pero may sinabi po ng Biblia na meron pong tamang araw ng kaligtasan. But even though you don't remember, there must be that day. Kahit hindi nyo na po naaalala, meron pong araw. So Colossians chapter 1 verse 6 says, which has come to you as it has also in all the world and is bringing forth fruit as it is also among you since the day you heard and knew the grace of God in truth. Sa verse 6 po, na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. So because of the day of salvation, some people have a doubt. Dahil po sa araw ng kaligtasan, yung iba nag-aalinlangan po. And the second, some members feel guilty about their big sin. At yung ilang miyembro naman po, nagigilty sila dahil sa malaking kasalanan. So they thought, even though all their sins were forgiven, not that big sin they committed before. Iniisip nila na kahit na natapatawad na yung mga kasalanan nila, hindi yung malaking kasalanan na nagawa nila dati. But Bible keeps saying that all our sins were already forgiven. Pero yung Biblia po, paulit-ulit pong sinasabi na lahat ng ating kasalanan ay napatawad. Don't consider your sins as something special. Huwag niyo pong isipin na yung kasalanan niyo ay espesyal. Our sins already forgiven. Yung kasalanan po natin ay napatawad na. Let's look at the. We cannot search it all the verses, but let's look at the Micah. Hindi po natin masusuri lahat, pero tignan po natin sa Micah, Chapter 7, verse 19. Kapitulo 7 po, versikulo 19. Chapter 7, verse 19. Page. Page 13178. 1378. 9. Sa lumang tipan po. Okay. Would you read? Siya'y muling mahahabag sa atin, kanyang tatapakan ng ating kasamaan, kanyang ihahagis ang lahat nating kasalanan sa mga kalaliman ng dagat. So God stamps our sins. Inapakan po ng Diyos yung ating kasalanan. It means God already paid all our sins and ignore our sins. Ibig sabihin, binayaran na po ng Diyos yung lahat ng kabayaran ng ating kasalanan at binaliwala na ito. And God cast all our sins into the depth of the sea. At inihagis po ng Diyos yung lahat nating kasalanan sa mga kalaliman ng dagat. Let's say you go to Palawan by the sea, by the ship. Sabihin po natin pumunta ka ng Palawan sa pagsakay ng barko. In the middle of the ocean, you drop the cell phone in the sea. Sa kalagitnaan po ng dagat, nalaglag mo po yung cellphone mo. Can you find it? May kita niyo pa ba to? You lose. Wala na po ito. The Bible says, in the depth of the sea. Sabi po ng Biblia, sa kalaliman ng dagat. So it means God already forget all our sin. Ibig sabihin po, kinalimutan na po ng Diyos yung lahat ng ating kasalanan. So even though we commit big sin, even that sins were already forgiven. Kaya kahit nakagawa po tayo ng malaking kasalanan, kahit yung kasalanan na yon, napatawad na. And this is many cases. Some people look at their heart. Ito po, marami pong kaso nito na yung iba, tinitignan po nila yung kanilang nararamdaman. So if their heart is not peaceful and joyful, then they have
doubt. Am I saved? Kapag hindi po sila nakakaramdam ng kapayapaan at kagalakan sa puso, nag-aalinlangan sila kung ligtas na ba talaga sila. The Bible says, those who look at the heart, trust their heart, are foolish. Sabi ng Biblia na yung nagtitiwala sa puso ay mga hangal. Let's look at the Proverb 28. Tignan po natin mga kawikaan, versikulo 28. Kawikaan. Proverb chapter 28, verse 26. Versikulo 26 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siyang nagtitiwala sa kanyang sariling puso ay hangal, ngunit maililigtas ang lumalakad na may katalinuhan. If we trust our own heart, we are full. Kapag magtitiwala po tayo sa sarili nating puso, tayo ay hangal. Because sometimes our heart is joyful and glad, but sometimes we are depressed and disappointed. Dahil minsan po yung puso natin, dinadaya tayo na tayo masaya, malungkot, nanlulumo at disappointed. So, if we get the assurance of our salvation depending on our heart, how can we are sure of our salvation? Kung yung kasiguraduhan po ng kaligtasan ay nakadepende sa puso, paano natin masisiguro yun? Our heart is not stable. Yung puso po natin ay hindi stable. That's why we have to look at only Bible. Kaya nga po dapat sa Biblia lamang po tayo tumingin. We said the 3F, faith, the fact, faith, feeling. Alam niyo po yung fact, faith, and feeling? So we should have the faith based on the fact, Dapat meron tayong pananampalataya ayon sa katotohanan. not based on the feeling. Hindi po ayon sa nararamdaman. So somebody says, I feel I'm healthy. Sabi ng iba, pakiramdam ko, malusog ako. So I believe I'm healthy. Kaya naniniwala akong malusog ako. But the fact is he has a cancer. Pero yung katotohanan, meron siyang cancer. Then no matter what he believe, no matter what he feel, he has a cancer. Kaya ano man po yung paniwalaan niya o maramdaman niya, meron siyang cancer. So the salvation is when we have the faith based on the fact, the Bible, that's the salvation. Sabi, yung kaligtasan po, kung meron tayong pananampalataya ayon sa katotohanan o sa Biblia, So we have to check the fact, not our feeling. dapat po nating suriin yung katotohanan, hindi yung nararamdaman. So we have to check what the Bible says. Kailangan nating suriin yung sinabi ng Biblia. Bible says all our sins were forgiven. Sabi ng Biblia, ang lahat ng kasalanan natin ay napatawad na. Bible says it's free, it's grace. Sabi ng Biblia, ito ay biyaya. Tama. That's the faith. Yun po yung pananampalataya. When we have the faith based on the fact, that faith is a true faith. Kung may pananampalataya po tayo ayon sa katotohanan, yun po yung tunay na pananampalataya. Salvation is up to here. Yung kaligtasan po hanggang dito. And this is the result. Ito lamang po yung resulta. So as a result, we are joyful. Yung resulta po, tayo ay masaya. We are thankful. Tayo ay nagpapasalamat. But if you include this feeling and your heart in the salvation, you are very confused. Pero kung isasama natin yung nararamdaman natin at yung puso natin sa kaligtasan, tayo ay malilito. Let's look at the 1 Corinthians. Tignan po natin, unang Korinto, 1 Corinthians chapter 14, kapitulo 14 po, verse 15. versikulo 15. Would you read? Ano kung gayon ang aking gagawin? Ako'y mananalangin sa Espiritu at ako'y mananalangin din sa isipan. Ako'y aawit sa Espiritu at ako'y aawit din sa isipan. In Tagalog version, spirit and I'll also pray with the soul or Isipan. Mind. understanding? Mind? Mind po. Mind. Okay, very good. In Korean version, I'll pray with the spirit and I'll also pray with mind. Sabi po sa Korean version, ako'y mananalangin sa Espiritu at sa isipan. Not understanding. Mind. Mind. Isipan po. Isipa. So, it means spirit and mind are different. Ibig sabihin po, yung Espiritu at isipan ay magkaiba. So there is a soul, mind,
Narito po yung espiritu, ay yung kaluluwa. So we receive the Holy Spirit in the spirit, not the mind. Tayo'y nakatanggap ng banal na espiritu sa espiritu, hindi sa kaluluwa. That's why our mind, even though it's stable and sometimes good or bad, we never lose Holy Spirit. Kaya kahit yung kaluluwa natin ay hindi mabuti or mabuti man, tayo pa rin ay may banal na espiritu. So not depending on our heart, we cannot have the assurance of salvation depending on our heart. Hindi po tayo magkakaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan ayon sa puso natin. naintindihan po? Oh. And some people include the Christian life in the salvation. At may iba din po na isinasama yung buhay kristyano nila sa kaligtasan. That's why they have no assurance of salvation. Kaya wala silang kasiguraduhan sa kaligtasan. Pastor, I don't read the Bible. I don't evangelize. I don't attend the church. Then, am I really saved? Pastor, hindi po ako nagbabasa ng Biblia, nag-evangelize. Kahit pumupunta po sa church, ligtas na ba talaga ako? Of course, when we get salvation, our life must be changed and we are willing to live for God. Tama po, kapag naligtas tayo, yung buhay natin ay mababago at gusto nating mabuhay para sa Diyos. But sometimes, it takes us some time. Pero minsan po, gumugugol ito ng oras. And also, in order to grow up, we need the Word of God, fellowship, and prayer. Ganon din na para lumago, kailangan natin ng salita ng Diyos, ng pakikisama at ng panalangin. But some brothers and sisters, even though they are really saved, if they don't have the fellowship, Word of God, and prayer, they cannot grow up and their life cannot be changed. Pero may ilan po na kahit tunay na naligtas na, pero wala silang salita ng Diyos, pakikisama at panalangin, hindi po sila lumalago. Then they have a doubt of their salvation. Ngayon, meron na silang pag-aalinlangan sa kaligtasan. But we must not include our Christian life, good Christian life, into the meaning of salvation. Pero hindi po dapat natin isama yung resulta ng ating buhay kristyano sa kahulugan ng kaligtasan. Even though it's slow, if we really get salvation, we will grow up. Kahit mabagal po ito, kung tunay tayong naligtas, tayo ay lalago. Let's look at the Luke chapter 8, verse 15. Tignan po natin, Lucas, Kapitulo 8, versikulo 15. Luke chapter 8, verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ang nahulog sa mabuting lupa, sila ay pagkatapos marinig ang salita, ay iningatan nito sa isang tapat at mabuting puso at nagbubunga na may pagtsatsaga. We bear fruit with patience. Tayo ay magbubunga na may pagtsatsaga. So, when we plant the tree, if we are not patient, we cannot get the fruit. Kung magtatanim po tayo ng puno at wala tayong katsagaan, hindi po tayo makakuha ng prutas. We have to wait until we get the fruit. Kailangan po natin magantay hanggang sa makuha natin yung bunga. Even though we pour the water, give the fertilize, we have to wait. Kahit nadiligan natin at bigyan ng pataba, kailangan pa rin nating magantay. So, some brothers and sisters get salvation and they want to bear the fruits immediately. May ilan po na naligtas at gustong-gusto na mamunga ng agad. But we need to be patient until we bear the fruits. Pero kailangan po nating magtiyaga hanggang sa tayo'y magbunga. So even though we growing up slowly, as long as we get salvation, eventually we will bear the fruits. Kaya kahit lumalago po tayo ng mabagal, kung ligtas na talaga tayo, magbubunga po tayo. Kamote? Kamote? Alam mo po yung kamote? Kamote? Oh. My son, one day he joined the cell group fellowship. Yung anak ko, isang araw na sumama siya sa isang cell group fellowship. And Miriam was kamote. At yung pagkain po ay kamote. He really enjoyed. Tuwang-tuwa po siya. So the host, the sister, oh, you really like. So if you plant this branch, you can get the kamote. Kaya yung sister po natuwa sa kanya at nasabi kung itatanim mo tong bunga na to, makakuha ka ng kamote. So she gave us the branch of the kamote tree. Kaya binigyan niya po kami ng parte ng puno ng kamote. Kamote, right? Oh. So on the way, he was so excited.
Kaya nung pauwi na po, tuwang-tuwa po siya. Daddy, we're gonna plant today, right? Daddy, magtatanim tayo ngayon, di ba? Right after we arrive, we plant, right? Pagkadating natin, magtanim na tayo. Okay, let's go. And we arrive, then he forced me to dig the ground immediately. Kaya pagdating namin, pinilit niya akong magbungkal ng lupa agad. So I dig the ground. Kaya binungkal ko po yung lupa. Plant. Nagtanim ako na nagtanim. And give the water. At diniligan ko. And then it took 1 hour or 2 hours. We finish all. Kaya halos 1 oras po natapos namin. Then he said, with great expectation, he said, "So Daddy, tomorrow can we harvest the kamote?" Kaya sa sobrang pagnanais niya, sabi niya, so, tatay, bukas ba makakakuha na tayo ng kamote? No, it take some months. Hindi, gugugol yun ng ilang buwan. Sometimes we want to bear the fruits like this. Minsan, gusto nating magbunga gaya nito. I read the Bible. Magbabasa ako ng Biblia. I prayed. Mananalangin ako. So maybe I'll stop all my sins. Maaari matitigil ko na yung kasalanan ko. I invite my family. Iimbitahan ko yung pamilya ko. Maybe they'll get salvation, all of them. Maaari lahat sila maliligtas. No. Sometimes we need to be patient. Hindi po. Minsan kailangan nating magantay. Sometimes we have to wait until we bear the fruits. Minsan kailangan nating magantay hanggang sa mamunga tayo. Depending on the trees, it take a different time to bear the fruits. Depende po sa puno, ito po ay mamumunga ayon sa bunga. Apple tree need 5 years to bear the fruits. Mango tree, 15 years to bear the fruits. All different. Yung mansanas po, 5 taon bago mamunga. Yung mangga naman, 15 taon bago mamunga. Iba-iba po yung panahon. So until that time, we should be patient. Hanggang sa panahon po na yon, dapat matyaga tayo. So don't think like, my Christian life is not perfect and I don't grow up much, so maybe I'm not saved. Kaya wag po tayong mag-isip na, ay, yung buhay kristyano ko hindi perpekto, hindi maayos, maaari hindi ako ligtas. Wait lang. Wait. lang po. And one more thing is, Isang bagay pa po. until what time? Huh? 3:30. So enough. Oh. Oh. Yes. We have to distinguish position and condition. They are different. Ganun din dapat po nating malaman na yung kalagayan at yung posisyon ay magkaiba. Though when we get salvation, our position immediately changes from sinner to the children of God. Nung naligtas po tayo, yung ating posisyon ay nabago mula sa makasalanan patungo sa anak ng Diyos. Before salvation, after salvation. Bago maligtas at pagkatapos ng kaligtasan. Before salvation, we were sinners. Bago po tayo maligtas, tayo ay makasalanan. After salvation, our position is immediately changed as a children of God. Pagkatapos ng kaligtasan, yung posisyon po natin ay nabago bilang anak ng Diyos. And God is judge, and after we get salvation, God is a father. At yung Diyos ay hukom, ngunit pagkatapos ng kaligtasan, siya ay naging ama. So before we get salvation, when we commit a sin, we will be judged and go to hell. Kaya bago po tayo maligtas, yung Diyos po ay hukom, kaya tayo ay hukuman patungo sa impyerno. But after we get salvation, when we commit a sin, depending on the what kind of sin, God's treatment is different. Kaya pagkatapos po ng kaligtasan, kahit anong uri man po ng kasalanan, yung pagtrato po ng Diyos doon ay magkaiba. If we commit a sin by mistake, we can confess to recover the fellowship with God. Kung hindi po sinasadyang kasalanan, maaari po natin itong ipahayag at makipag-fellowship sa Diyos. Unconscious sin. Hindi sinasadyang kasalanan. Let's say, not intentional.
Unintentional. 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 Unintentional Sin. sin. Then we need to confess. Kung gayon po, kailangan nating magsisi. But if we commit a sin intentionally, there is Discipline. chastisement, Ngunit kung sinasadya nating magkasala, meron pong pagdidisiplina. discipline. So, we can lose our job, we can be sick, our family gets sick, something happened. Maaari po mawala yung trabaho natin or magkasakit tayo o kaya yung pamilya natin magkasakit, may mangyayari po. But even though there is the discipline, we never perish, and we never lose our salvation. Ngunit kahit makatanggap tayo ng disiplina sa Diyos, hindi po tayo mapapahamak at hindi tayo mapupunta sa impyerno. I don't discipline other children, Hindi ko po dinidisiplina yung anak ng iba. but I discipline my son Pero dinidisiplina ko po yung anak ko. because I want him to grow up in the right way. Dahil gusto ko siyang lumago ng tama. And also I have a responsibility to educate, to teach my children. Ganun din na meron po akong responsibilidad na turuan yung aking anak. So when we commit an intentional sin and don't repent, God give us the discipline. Kaya kapag nakagawa po tayo ng sinasadyang kasalanan at hindi tayo nagsisi, yung Diyos po ay didisiplinahin tayo. So our position is immediately changed when we get salvation. Yung posisyon po natin ay nabago simula nung naligtas na tayo. But condition is not changed. Condition is not changed immediately. Pero yung condition po ay hindi po nababago agad. So even though we get salvation, we still have a sinful nature. Kahit po na naligtas na tayo, meron pa din po tayong likas na kasalanan. That's why we are able to commit a sin. Kaya nga nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. But God never forsake us. Pero yung Diyos, hindi niya po tayo pinapabayaan. So God teaches with the Holy Spirit and with the Word of God in the church and change us. Tinuturoan po tayo ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng banal na spirito sa loob ng church. So for example, here is a king. Halimbawa po, andito yung hari. King. Hari po. And he lost his son. At nawala po yung anak niya. Then, after 20 years, he found his son. At pagkatapos po ng 12 taon, natagpuan niya po ulit yung anak niya. Then he became a beggar. At ngunit naging pulube. So when he found him, when you find him, he immediately became prince. Noong natagpuan po ng hari yung anak, siya ay naging prinsipe. So his position is immediately changed Okay. from beggar to prince. Kaya yung posisyon niya po ay nabago agad mula sa pulube hanggang sa prinsipe. But what about condition? Pero ano po yung kondisyon niya? He doesn't act like a prince. Hindi po siya umaastang hari. Condition is not changed immediately. Yung kondisyon niya ay hindi po nabago agad. So always whenever he eat the food, he hide the food. Kaya kada kumakain po siya, tiyatago niya po yung pagkain. So other servant says, "Oh, you are prince. Whenever you want, you can eat." Kaya sabi ng mga alipin, ikaw po yung prinsipe, kaya ano man yung gusto mo, pwede mo kainin. I know, but this is my habit. Alam ko, pero ito yung nakasanayan ko. He sleep in the floor. At natutulog po siya sa sahig. So no, prince, you have to sleep in the bed. Hindi po, mahal na prinsipe, kailangan mo matulog sa kama. I know, but I'm comfortable here. Alam ko, pero komportable ako dito. So even though his position is changed, his condition is not changed yet. Kaya kahit yung posisyon niya ay nabago na, yung kondisyon niya ay hindi pa nababago. So even though we get salvation, our condition is not changed yet. We have a sinful nature. Kaya kahit po naligtas na tayo, yung kondisyon natin ay hindi po mababago agad, meron pa rin po tayong likas na kasalanan. But king never give up his son. Pero yung hari po, hindi niya po ibabaling wala yung kanyang anak. So king prepared the all great teachers. Kaya yung hari po, iahanda niya po yung mga magigiting na guro. And he prepared all trainers. At yung mga mahuhusay na tagapagturo. So he teach his son to grow up to act like a prince. Tuturuan po niya na yung anak niya para umastang gaya ng prinsipe. So church is the school.
Yung iglesia po, ito po yung school. Holy Spirit is our principal. Yung banal na spirito po yung ating principal. We have a textbook, Bible. Meron po tayong aklat, yung Biblia. And tutor, we have a tutor. At yung meron po tayong tagapagturo. And many assistants, At many marami leaders. pong mga namumuno. So anyway, so through the church and Bible, God teaches and changes little by little. Sa pamamagitan po ng church at ng Biblia, yung Diyos po, tuturuan niya tayo at babaguhin ng unti-unti. Let's look at Matthew chapter 4. Tignan po natin, Mateo, Kapitulo 4. Matthew chapter 4, verse 4. Versikulo 4 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. When Jesus was tempted, He overcome this temptation. Nasusulat, nasusulat, nasusulat. Nung tinukso po si Jesus, na pagtagumpayan niya po yung tukso na yon, sa pamamagitan po ng nasusulat, nasusulat, nasusulat. So before we got salvation, our spirit was dead. Bago po tayo maligtas, yung espiritu natin ay patay. That's why we need only the bread for our physical body. Kaya yung kailangan lamang po natin ay tinapay para sa ating katawan. But when we get salvation, our spirit is alive. Ngunit nung naligtas po tayo, yung espiritu po natin ay nabuhay. That's why we need not only the physical bread, the bread for our physical body, but also we need the spiritual food for our spirit. Kaya hindi na lamang po natin kailangan ng tinapay para sa ating laman, kundi ng spiritual na pagkain para sa ating espiritu. So man shall not live by bread alone, but by every word that proceed from the mouth of God. Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So in order to grow up, here is the tree. In order to grow up, it needs the water and sunshine, the fertilizer. Para po, Then it bears the fruits. para po lumago yung puno, kailangan po nito ng dilig, pataba at ng sikat ng araw para mamunga ng prutas. So after we got salvation, in order to grow up, we need the Word of God, prayer, and fellowship. Kaya pagkatapos po ng kaligtasan, para po lumago tayo, kailangan natin ng salita ng Diyos, panalangin at pakikisama. Then we can do the ministry and evangelize other people. At magagawa na po natin yung ministeryo at makapagligtas ng mga naliligaw na kaluluwa. That is our fruit. Yun po yung ating bunga. So we get this spiritual food in the church. Makukuha po natin yung mga spiritual na pagkain na to sa church. Naintindihan po? So as long as you stay in the church, you can get all the spiritual food and eventually you will bear the fruits. Kaya habang nananatili po kayo sa church, na nakakuha po kayo ng supply ng spiritual na pagkain, kayo ay mamumunga. So we will study it one by one in NBBS. Kaya pag-aaralan po natin yung mga bagay na to sa NBBS. Okay lang po? Opo. So do we need to continue or? Magpapatuloy pa po ba? We need to continue, right? Kailangan natin magpatuloy. Let's pray together. Manalangin na po tayo. Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for giving us precious time to study your word.